do you mean na mas ginudyos pa natin ng pera sa bayan na to kaysa ang moral issue or character ng mga Pilipino? Ganun na ba ang gobyerno natin? Mukha ng pera? And that's what Malacanang did. Kaya nga ang sagot nito ni Aling Claire, ito, sinagot ko na. Ano? Ha? Sinagot ko na. Sinagot na daw niya. Senator Amy, tapos na. Sinagot na. Paano na? Hindi, paano na po? Paano na? Ay. Isa lang ibig sabihin. Manawagan ka na sa hair follicle test ng mag-asawa. Asking for explanation is not enough. There are two things that you can do na para masabi mo talaga na para sa bayan ka. Manawagan ka for hair follicle test na mag-asawa, maganda siguro unahan mo na eh. Ikaw muna. Hindi, para ano? Ito, magpapa-hair follicle ako ha. Sumunod na kayong dalawang mag-asawa. After nun, di ba? Pangalawa na maaari mong gawin, magpahiring ka. Ipatawag mo yung mga pangalan na binanggit dito. Imbestigahan. Bakit? This is something about foreign relation. Nakakahiya ho ito kung sakasakaling totoo. Di ba? You can subpoena documents na talagang hindi sila kasama part ng entourage who paid for their plane ticket. Which plane na sinakyan nila? Di ba? Kasama po ba doon si Lisa Marcos? Ang dami, madam. Gusto mo, kunin mo na lang ako. Biro lang ha. Kunin mo akong investigador. Ako ang magtatanong kung ano yung mga dapat malaman. Hindi, alam mo kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan dito, imbestigahan nyo. Ako kaya kong ibistig. Sa totoo lang, pasensya na, hindi ko inaano, pero kung ako immediate, nandyan ako sa loob. Ang dami kong itatanong kay Aling Claire na baka malaglag po siya sa upuan niya. Ay, wala pala siyang upuan. Ito, ang daming tanong dyan eh. Diba? Sabi niya, hindi daw part. Sino-sino yung part ng entourage? Asan yung report? Asan yung document? Diba? Which plane? Anong airline? Anong flight? Si Lisa Marcos at itong si Tontoco tsaka yung grupo niya. Sinasabi niyang hindi sila pareho ng hotel. Anong hotel ni Lisa Marcos? Tapos na, ibig sabihin, hindi na security risk yun. Anong hotel ni Lisa Marcos? Di ba? Kasi makikita mo doon, kasi kung investigador ka, favorite ko kasi yung mahilig ako sa mga ganyan, mga story ng Hollywood movies. Kaya pwede natin i-apply. Halimbawa, hotel niya Beverly Hills. Ano yung hotel halimbawa ang pwede dyan, yung mga mamahaling hotel. Ilang minutes from the hotel of the First Lady to the Beverly Hills. Is it possible that during the time na tumawag ng 11:32 until to 12:05 o bago dumating ang pulis, umalis na si First Lady? And who called? Diba? Sino ang tumawag nung 11:32? Makikita rin sa record ng hotel, sino mga nandoon? May CCTV yun. Naku. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung talagang seryoso si Senator Amy, madaling palabasin ang katotohanan. Kung seryoso. Pero kung para lang masabi na nagkomento, kalokohan. Di ba po? Tuloy natin. Kala mo, Aling Claire, makakalusot ka, ha? Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady use it? Walang... Yung tanong naman ito pang... sorry pero yung tanong niya pang pang showbiz eh. Kamusta na po siya?
Anak ng... Sige, natin. Pasagutin natin. Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to ng lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati Ginigiba. ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Bakit? Pero- Mahinang nila lang po ba si Bongbong Marcos? Hindi, ako nagtatanong lang ginigiba daw si FL para maapektuhan yung presidente. Bakit mahinahin nila lang? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi kahit anong giba mo sa mga kasama ko, ikaw ay strong. Di ba? Si Presidente Duterte. Kahit anong giba sa lahat, pati anak niya. Then, naalala ninyo, di ba? Dinala si Pulong. At saka, I think, I'm not sure kung kasama, hindi si Pulong lang pala. Dinalang sa Senado, okay lang. Go. Ay, alam mo naman si Pangulong Duterte, pag sa mga anak, talagang close talagang, wala, okay, go. Sabi niya, pag nalaman ko na drogista at nagtutulak ang droga yung mga anak ko, involved sa drugs, akong papatay. Hindi, di ba? So, are you now admitting, Aling Claire, that the president is a weak president? It's a question. So, wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So, ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit. Naninira ba kagad pagka nag-question kayo? Ganun ba yun? So, wag niyong ki-questionin si BP Sara Duterte, ha? Question ng question sa BP. Hindi, totoo naman Di ba? Kini-question nila si BP Sara Duterte ng kung ano-ano. Tapos, pag eto, kinwestiyon mo lang, abay, galit na kagad. Di ba? Gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concerned the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po. Pero pag-aaralan. Naku, ayan na, magdedemanda na naman sila. Nililinaw natin Aling Claire. Ikaw po siguro, alam mo naman yung Supreme Court ruling na mga nag-share ay hindi o nag-react ay hindi. At eto paulit-ulit natin sinasabi, hindi po tayo naniniwala, both parties, until may presintang ebidensya. Pinresinta ni Bobby Tiglao at ng bilyonaryo ang kanilang ebidensya at ating tong ibinalita at kinriticize. And it seems to be mas may ebidensya, mas matimbang. Ikaw, nagpresenta ka ngayon ng sagot mo. Sinasabi namin, sandali, bakit wala kang ebidensyang pinresinta? Yung ebidensyang pinresinta mo ay yung nag-party o nag-event si FL ng hapon. Nangyari yan, tanghali, umaga. I mean, we are just presenting to you the truth. Now, it's up to the viewers, sino sa tingin nyo nagsisinungaling? Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Nako po. Ayan, malalaman natin kung ano talagang katotohanan dito. Kasi pinirisinta Kaya nga ako, may hamon ako dito kay Senator Amy Marcos. Wag lang puro daldal. Kailangan may gawin kang hakbang. Kasi kung puro daldal, palit na lang tayo ng posisyon. Ako na lang dyan. Hindi. Biro lang. Gino-joke ko lang to. Wala tayong plano sa politika. Ang punto lang natin dito, what she is doing can be done by the vloggers. Iangat mo yung sarili mo, senador ka pala. Nasa senado ka. You can do more. Diba? Again, it doesn't mean I didn't appreciate
yung ginawa niya. I appreciate. Pinalakpakan kitang bonggang-bongga. Pero, bitin. You can do more. And you know that you can do more. So sana, magsalita ka na. Di ba? Ay, ikaw naman sayang naman yung pagtulong sa'yo ni VP Sara Duterte kung ganyan-ganyan ka lang. Di ba? Naku po, pambihira ka. Oo. Sa totoo lang, medyo sablay. Sablay po. Sablay. Kulang. Hindi pala sablay. Kulang. Hindi sablay. Okay. Pag-usapan din natin itong total ban ng online gambling. Naku. Mukhang merong isang senador na merong may patutsyada. Naku po, sino ba ito? Tingnan nga natin. Dahil sa 140 billion, masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal. Bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi For me, hindi. Napakaganda nun. Kaya pinapalakpakan natin siya for that. Wag ka magbabago, ha? Baka may kumausap sa'yo, magbabago ka na. Kasi, yan din yung sinagot ni Aling Claire, sabi niya. Kung atin pong ito total ban, mag-work lang daw yan underground. So, are you admitting that the current government is stupid? Incompetent? Hindi. Kasi yun ang sinabi niya. May sinabi siya, hindi ko lang naisama dito. Sabi niya na kung ito total ban, maaaring mamayagpag lang yan underground. Yan ang mga argumento ng sablay na tao. Bakit? Number one, are you saying na stupid ang gobyerno natin para pigilan ng online gambling? Di sana, yung Pogo, hindi na natin total ban. Di sana, ni-regulate na lang natin. Hindi pa pwedeng it applies to this and it doesn't apply to this, which is the same in nature. Pareho sila nakakasama. Pareho din sila may nadudulot sa ekonomiya. I am for total banning of Pogo. And I am also for total banning of online gaming. Kaya hindi ko maintindihan yung dahilan na yung Pogo, tinotal ban ng presidente, itong online game, meron pa kayong pautot na pag hindi itinotal ban yan, mamamayagpag lang yan sa underground. Kung gano'n naman pala, gawin na lang din natin ang prostitution legal. Ang marijuana legal. Naintindihan nyo ibig sabihin? Bakit? Isipin mo kung ang prostitution legal, may mga brothel. Hindi kasi alam mo, may mga pinanonood ako na may mga argument na ganyan na naiirita ako. Sabi ko, mas malaki daw ang income kung merong brothel na lang daw. Tapos kung yung marijuana, kasi ginawa din sa ibang bansa na ginawang legal yung marijuana at sinabi nila it boomed the economy, blah blah blah. Kung gano'n naman pala ang rason nyo, lahat na lang ng bawal, gawin na nating i-regulate na lang natin. Para kumita ang gobyerno at magkapera ang gobyerno. Tapos, i-regulate. Kasi whatever we do, nagiging underground lang naman din yan. Tama, mali? Tanong, magkaiba ba ang konteksto? Hindi! Paano naging magkaiba yun? Marijuana, nakakasama. Prostitution, nakakasama. Sa pamilya. Online gambling, nakakasama. Sa pamilya, nasisira ang mga buhay. Ano pinagkaiba? Pero pag yan, lahat yan, ginawa mong niregulate mo, kikita ang gobyerno. Mantakin mo, dadami ang dyan, mga bahay putahan, di ba? Hindi, isipin mo na lang, ang dami niyan. At sigurado, napakaraming parokyano niyan. May mga BBIP pa dyan. Taasan mo yan, lakihan mo ng tax, di kumita gobyerno. Yung argument pa nga nila, mas safe yan pag ginawa mong legal yan. Kasi merong mga medical certificate. Ang laking katarantaduhan, di ba?
Oh. This is, eto, di minumulat ko lang yung mata nyo kasi may mga nagsasabi pa na nabibuisit ako eh. Ang argument nila, nasa tao naman yan. Ulul. Pwede mo ba sabihin yan? Hindi. Ayaw mo nang maging legal ang prostitusyon. Nasa tao naman yan. Kung bebembang sila o hindi. Diba? Ay, naku. O, marijuana. Bakit? Banat bay? Sa Amsterdam ba? Lahat ba nagmamarijuana? Hindi kasi nakapunta ako sa Amsterdam, ha? Walang biro, nakapunta ako sa Amsterdam. Pumunta ako dun sa napakaraming coffee shop ata. Cafe ba ang tawag nila o coffee shop? Nakalimutan ko na eh. Kasi nagulat ako. Naghahanap ako ng kape, coffee shop. Pagpunta ko, parang wala namang kape dito. Tapos kulay green lahat. Sabi ko, kakaiba ito. Iba pala yung tawag nila doon kasi mahilig tayo magkape-kape. Alabas tuloy ako. Tapos ang sangsang ng amoy. Tapos tinanong ko, legal pala yun doon. Sabi ko, kaya ang dami palang mga zombie doon. Tapos ganun din, yung brothel doon, napakadaming aquarium. Akala ko, nagbebenta ng Victoria, anong tawag doon? Victoria's Secret. Kasi merong salamin, ganun. Pag Pilipino ka aalis. Maliit yan, sabi. Hindi. Gusto nyo ganun ng Pilipinas? Legal. Tapos i-regulate na lang. Tapos sasabihin natin, depende na yan sa tao. Kung lahat pala depende na sa tao, pabayaan na lang natin ng lahat ng kasamaan. Hindi ganun ang usapan dito. You understand what I mean? Hindi ganun ang usapan. Kaya nga sana, itotal ban na ito. Ngayon, magkaroon ng mga task force na talagang nakatutok sa mga vices. Di ba? Gawin yan. Nakatutok, especially sa online gambling. May magagawa ang gobyerno. Huwag nating sabihin walang magagawa ang gobyerno kaya i-regulate na lang. That is the most stupid argument that you can give. Buti na lang. Hindi, eto in fairness, sometimes I criticize Tulfo. Sometimes, pinapalakpakan ko siya. On this matter, pinapalakpakan ko siya. Dahil he took a stand. Sana hindi siya magbago. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. Correct. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults Tama yun. ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, naglaro ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog. Hindi nakatulog. Kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang Yan. gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro ng ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yun sa TV, radio, newspaper. So sinasabi ni Tulfo dito, since this is something na matatagalan pa kung gagawa ng batas, kailangan meron counterpart sa Kamara, sa lower house, sa Congress, di ba?
So, habang ganun, pwede naman ano na muna ng ngayon, itigil ang commercial. Kasi ginawa naman yan sa mga sigarilyo eh. Ewan ko sa alak kung tinigil na. Ginawa naman yan. So, ibig sabihin, they can do it if they want it. That's the point here. If they want it, they can do it. The thing is, ayaw siguro. Bakit? Pera yan eh. So, do you mean na mas ginudiyos pa natin ng pera sa bayan na to kaysa ang moral issue or character ng mga Pilipino? Ganun na ba ang gobyerno natin? Mukha ng pera? Gago! Hindi, simple lang naman eh. O, Pagcor, mukha na ba kayong pera? O mas gusto ninyo ang moral protection sa mga Pilipino? Kayo na sumagot. Social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati, sigarilyo left and right. May advertisement yan. Lahat ng platform sa media. Napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Yun. Kung gusto yun ng Pagcor, kaya nilang gawin. Ayun yun. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Yun yun. Ang tanong, gusto ba? O, yun lang. Gusto ba? Oo, gustong pumera. Gobyerno na mukhang pera. Ganun ba yun? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.